Ipinaalam ng mga ito sa kanilang immediate commander kung kailangan nilang lumabas ng kampo. Basta magpapaalam lang po at escortan po sila, especially kung may mga emergency in nature po na that would require yung kanilang presence po doon sa kanilang pupuntahan po. But ang standing protocol po dyan, kung magpapaalam po ay dapat po ay escorted po sila. Kabilang sa isinasangkot na pulis ay ang 3 opisyal na may ranggong colonel, isang lieutenant colonel at isang police major, habang siya sa mga ito ang non-commissioned officer mula sa Police Executive Master Sergeant hanggang Corporal. Inalis ang mga ito sa pwesto epektibo noong July 7. Ang sabi naman ng ating GPNP, some of them ay galing sa mga National Support Unit, yung iba ay galing sa ibang region. So, titingnan natin as to the common denominator because pag nagsabi ako sa inyo, sir, ng isang particular unit, baka nandun kayo lahat ngayon sa unit nila at hinahanap sila. Samantala, inihahanda na rin ng PNP ang mga dokumento para sa isasampang administrative case laban sa mga pulis. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Justice para sa criminal case ng mga ito. As to the criminal case naman po, nabanggit na po ng ating GPNP na he will defer kung ano po yung magiging legal action po ng DOJ. But on the part of the PNP, we are ready to extend the necessary investigative assistance if requested by the DOJ po. Dagdag ng PNP, walang nabakanteng pwesto kahit na tinanggal ang mga ito sa posisyon. Marami aniya nakaabang ng mga opisyal ng PNP. Una nang sinabi ng whistleblower na si Alias Totoy na nasa 20 hanggang 30 pulis ang sangkot sa kaso ng missing sabungero. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Malacanang na walang nangyayaring cover-up sa kaso ng missing sabungeros. Ito ang inihayag ng palasyo kasunod ng natagpuan na sako ng pinaniniwalaang buto ng tao sa Taal Lake sa Batangas. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, magpapatuloy ang investigasyon sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. At hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. Nanindigan si House Secretary General Reginald Velasco na walang nilabag na rules sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ipaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano kung bakit hiningang ng Senate Impeachment Court ng certification ng Kamara na constitutional ang inihaing articles of impeachment ng 19th Congress ng House of Representatives. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Second thing that's important to me is that yung facts, ano talaga yung ginawa sa first, second, and third. Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, pag-iisipan ko yun. Pinaikutan ba nila yung Constitution? Because there's a legal maxim there that what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Ipinaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang panayam ang mosyong inihain noong June 10 dahilan ng pagbabalik mula sa Senado ng Articles of Impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, ito ay upang matukoy ang ginawang proseso ng House of Representatives ng 19th Congress sa unang 3 impeachment complaints laban sa Vice Presidente na inihain ng mga pribadong individual at iniendorso ng 6 na kongresista noong December 2024. Hindi ni-refer sa Office of the Speaker ang unang 3 impeachment complaints. Subalit ang ika-4 na impeachment complaint na inaprubahan bilang Articles of Impeachment ng 215 kongresista ang iniendorso sa Senado. But in this case kasi, yung information na dumating sa amin, yung unang 3 dumating na impeachment case, hindi pinagalaw. Hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa Hindi pinagalaw ng Kongreso. Ang paliwanag ni House Secretary General Reginald Velasco na tumanggap sa inihaing impeachment complaints. Yung mga ibang congressman, di ba, na Speaker kasi meron pa silang complaint na mas
pa nito, walang nilabag na rules sa naging hakbang ng kanyang tanggapan kaugnay ng mga reklamong impeachment. Under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the SecGen and then will be referred at the time na okay na. Kaugnay naman ng ika-4 na impeachment complaint na nilagdaan ng 215 mga kongresista, binigyan diin ng House Secretary General na nabasa ito ng mga kongresista bago lagdaan. Suportado ito ni Manila 6th District Representative Benny Abante, isa sa mga kongresistang lumagda sa ika-4 na reklamong impeachment. Ako naman, alam ko yung nilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa eh. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Malacanang na ang unmodified opinion ng Commission on Audit na ibinigay sa Office of the Vice President para sa taong 2024 ay hindi nangangahulugang walang irregularidad sa paggastos ng pondo nito. Sa katunayan, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may notice of disallowance ang OVP noong 2022 at 2023. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero, hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at iba yung tama ang paggamit ng pondo. Hindi pa rin ligtas sa issue sa anomalya sa paggamit ng pondo ang Office of the Vice President. Sa kabila ito na nabigyan ng unmodified opinion ng Commission on Audit ang OVP. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi pa tungkol sa compliance at performance audits ang ibinigay na opinion ng COA sa OVP para sa taon 2024. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. Tatlong sunod-sunod na taon na nakakuha ang OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ng unmodified opinion. Ibinibigay ang unmodified opinion kapag ang mga inihandang financial statements ay naaayos sa angkop na financial reporting framework. Patunay nito ayon kay Yusek Castro, may notice of disallowance ang OVP. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds at meron pa rin pong na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. Naging usapin ang umano'y maling paggastos ng confidential funds ng OVP na isang naging batayan ng impeachment complaint kay VP Sara. Wala pang opisyal na reaksyon ng OVP ukol sa mga sinabi na ito ng Malacanang. Ngunit una nang sinabi ni VP Sara na ang naturang report ay nagpapakita na sumusunod ang kanyang tanggapan sa mga hinihingi sa kanila kaugnay ng mga paggastos sa kanilang pondo. It shows the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are thankful for the hard work. I am thankful for the hard work of Office of the Vice President personnel. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma na Malacanang na aalis papuntang Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang ika-4 na State of the Nation address sa July 28. Ilang mga makahalagang issue ang posibleng talakayin sa magaganap na pulong ni na Pangulong Marcos at US President Donald Trump. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo
at sa US, July 20 to 22. Pero po, confirm, pero po yung yung detalye na pag-usapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Tuloy na ang pakikipagkita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President Donald Trump ngayong buwan. Isang linggo bago ang kanyang ika-4 na State of the Nation address sa July 28, aalis ito patungong Estados Unidos. Inihayag ni US Secretary of State Marco Rubio na darating sa Washington DC si PBBM. Sinabi ito ng US official sa kalagitnaan ng kanyang pagdalo sa nagaganap na pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kinumpirma naman ni Presidential Palace Press Officer Yusek Claire Castro na aalis papuntang US si Pangulong Marcos mula July 20 hanggang 22. Okay, pina-finalize po kasi yung detalye. At sinabi ko nga po, kino-confirm po, hindi ko po dinideny. Ipinaubaya naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang pagbibigay ng detalye sa lakad ng Pangulo sa Washington DC. Sa pahayag ng DFA, sinabi nito na nakikipag-ugnayan na sila sa US State Department para isapinal ang detalye ng pagbisita ni PBBM. Sa pagpunta ni Pangulong Marcos sa Estados Unidos, inaasahang makakapulong niya si US President Donald Trump at tatalakayin ang mga mahalagang issue. Kabilang na ang usapin sa pagpapataw ng 20% reciprocal tariff. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakauwi na ng Pilipinas kahapon na ika-4 na batch ng mga Pilipino mula sa Israel matapos maapektuhan ng Israel-Iran conflict. Binubuo ang mga ito ng 18 overseas Filipino workers at isang dependent. Tatanggap ang mga repatriated OFWs ng financial, medical, psychosocial support, training vouchers at access sa livelihood and reintegration programs mula sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Sa pinakahuling tala ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, 70 OFWs na ang ligtas na nakauwi ng bansa simula na sumiklab ang giraan sa Israel at Iran itong nakaraang buwan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Sinuspinde ang 6 na tauhan ng US Secret Service dahil sa pagkukulang sa seguridad sa rally ni US President Donald Trump sa Pennsylvania noong nakaraang taon. Tinawag ng ahensya ang insidente bilang isang operational failure matapos tamaan ng bala ang tainga ni Trump at mapatay ang isang dumalo. Pinatawa ng parusa ang mga staff ng 10 hanggang 42 araw na suspensyon ng walang sahod at benepisyo. Tiniyak ng Secret Service na nagpatupad na sila ng mga reforma para hindi na maulit ang ganitong insidente. Inanunsyo ng Russia na bibisita si Foreign Minister Sergey Lavrov sa North Korea ngayong weekend para sa ikalawang round ng strategic dialogue kasama ang mga opisyal ng Pyongyang. Ayon sa Ukrainian intelligence, magpapadala ang North Korea ng karagdagang 25,000 hanggang 30,000 na sundalo upang suportahan ang opensiba ng Moscow sa Ukraine. Bukod pa ito sa 11,000 sundalong ipinadala ng Pyongyang noong nakaraang taon. Inaasahang makikipagpulong si Lavrov kay Kim Jong-un at iba pang opisyal para palakasin pa ang alyansa ng dalawang bansa. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa pandaigdigang seguridad at banta ng taripa mula sa Estados Unidos, nagpulong ang mga foreign ministers ng ASEAN sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kabilang sa mga tinalakay ay ang suporta ng China sa pagbabawal ng mga nuclear weapon sa rehiyon at ang mga issue sa taripa dulot ng bagong trade policy ng Trump administration. Ito ang balita ni Ann Gonzalez.